Okay, happy Monday. Ayan, happy Monday everyone. Happy Monday sa ating pong mga members, sa mga bago pong mga affiliates no ng Socialite Gold Gen. So, every Monday po, ito po ay schedule natin for new affiliate orientation or now. Ang tawag po natin ay now. Para po ito, nakadesign po ang training po natin para po talaga sa mga bagong mga members. Pero ito po maganda. Kahit kayo po ay matagal ng member, mas maganda kung kayo din po ay uma-attend ng ganito pong training para kayo po ay maging magandang example no sa inyo pong mga bagong mga members. Okay? So from mga uplines, ganito ang gagawin natin no. Kapag meron tayong bagong invite na affiliate or member no na tayo po ay nag-join sa ating business, I suggest as uplines po, i-push po natin yung ating mga downlines na sila po ay maka-attend ng ating now or new affiliate orientation. Okay? So para talaga sa kanila po ito. No po? So yan po no, welcome po sa lahat ng ating mga affiliates. Kung kayo po ay bago, kayo po ay bagong member ng ating pong kumpanya, welcome na welcome po kayo sa ating pong negosyo. Okay? By the way, ako po si Sir Jojo Rivas. Ako po ang mag-handle ng ating pong training ngayong Monday po na ito. So next Wednesday, meron naman po tayong GPS or Golden Path to Success. Yan po yung ating pong special training naman po yun. So itong training na to, yung now po, para po ito, para mag-guide po lang lahat ng ating mga members. Kasi yung success sa ganitong negosyo, hindi po after mo mag-member, magiging successful ka na. Tama po ba? At the same time, mas maganda kung maiga-guide po namin kayo. No? Mag-guide po kayo ng company kung paano nyo po gagawin yung ating pong negosyo. Yan po yung trabaho ko. At yan po yung trabaho ng ating pong kumpanya. I-guide po kayo. Hindi lang yung basta-basta pag after mag-join, wala na. Hindi po kami after doon. Ang goal po natin, ang lahat ay maging successful no, sa pamagitan ng ating pong negosyo. Kaya part po ng ating pong Socialite Academy, ito po yung ating pong support system. Okay? Meron pong support system yung ating company para i-guide lahat po ng ating pong mga members. Every Monday po yan para sa mga new members. Ngayon po, para naman po, para madagdagan yung ating skills at mabago yung ating mga mindset, every Wednesday naman po yan, 7 p.m. Ito namang now, every 2 p.m. po. Okay? So, I suggest i-push nyo na yung inyo pong mga downlines na maka-attend ng ating pong mga trainings. Twice a week lang naman po ito. At ang maganda dito, kahit online lang po. Okay? Mapapakinabangan nyo po yung ating mga trainings kahit kayo po ay nasa bahay lang. O kaya kung kayo po ay nasa sasakyan, o kaya kung kayo po ay nasa opisina, gumamit ka lang ng headset para di ka mapansin ng ka-office mate po ninyo. Okay? So, ang maganda dyan, magagawa mo na yung mga trainings po natin. Matututunan mo na kung paano gagawin yung ating pong negosyo. Okay? So, welcome po sa ating pong new affiliate orientation. Under po ito ng Socialite Academy. So, share screen lang po ako, no? Ayan. Okay. Sana kita nyo po yung aking pong slide. Ayan. So, yung aking pong slide ay akin lang pong, yan. Okay. So, sana malinaw, no? Malinaw po yung aking pong screen. Ayan. I-prepare ko lang po yung aking pong slide. Okay. So, yan. Welcome na welcome po kayo sa ating pong training kahit saang lugar po kayo ngayon. Welcome na welcome po kayo sa ating pong presentation and also orientation. Okay? Parang sa employment, di ba? Merong orientation. Dito rin sa ating negosyo, meron din tayong orientation na libre. Okay? Para ayaw po namin na kayo po ay mag-join lang din walang nangyari po sa inyo. Ang goal natin, lahat maging successful dito po sa Socialite. Under po ng Socialite Academy. So, welcome po sa ating new affiliate orientation. Okay? So, dito natin umpisahan no, yung ating pong seminar, yung ating orientation ngayon.
Number one po na reason, alam ko po kung bakit kayo nag-join dito po sa Socialite. Na po, kasi kung kayo po ay nagtatrabaho ngayon, siguro naman nabibili nyo yung mga bagay na gusto nyo, yung pagkain, di ba? Nabibili mo naman yung mga yon. Nakaka-survive naman po tayo. Pero kung pag-uusapan natin yung negosyo, and I'm sure kaya ka nag-join, nagandahan ka sa negosyo. No po? And part ng ating pong negosyo, ng ating business sa Socialite po, yung ating marketing plan. Tama po ba? And makikita mo doon, nabivisualize mo na mangyayari sa'yo, no? Yung lahat ng ating pong pinaramis doon po sa ating pong marketing plan. Kaya dito natin umpisahan. Dreams. Kailangan nating pag-usapan. Ito yung puhunan talaga natin dito po sa negosyo na ito. At sa network marketing, ito talaga yung ating puhunan. Yung ating pong mga pangarap. Na po? Dreams. Pag-usapan natin. Medyo corny to pag-usapan, pero kung kayo po ay nakokornihan dito, ibig sabihin lang po, kinalimutan mo na talaga kung ano yung mga pangarap mo dati. Tama ba? Pero dahil ngayon, nasa negosyo na tayo at possible na maaari nating makuha yung mga dreams po natin sa pamagitan ng socialite, ang good news po niyan, pag-usapan na po natin ngayon. Okay? So ito dapat natin tatandaan as new members. Now, pag-usapan natin yung dreams. Pag sinabi nating dreams, syempre nandiyan kasama yung house and lot, no? Yung bahay na gusto po natin. Alam mo yung medyo okay na magandang bahay ngayon, mga around 15 million pesos po yan. Okay? Pag below dyan, maganda-ganda na rin, pero hindi parang hindi talaga yung dream na bahay po natin. So 15 million. Okay. Pag-usapan natin sa dreams, nandyan din po yung mga kotse. Tama po, may kotse ka na, let's say 15 million yan, yung kotse mga 5 million i-budget po natin. Nandyan yung pang Sunday mo, yung pang forma mo, di ba? Para kang the Fast and the Furious, di ba? Tapos syempre may daily car ka. At saka pagka medyo rugged na, akit ka ng bundok, medyo mataas na lugar, na po, meron tayong SUV or mataas na kotse. So let's say budgetan natin ng 5 million po yan. Now, pag-usapan naman natin yung savings. Lahat naman tayo, na po, goal natin magkaroon ng savings. Si kayo, sino po ba may savings dito? Pwede nga po kayo mag-chat dyan sa ating chat box. Sino po ang may savings dito sa bangko? Ayan, huwag na sisulat kung magkano. Okay? So pag-usapan natin, let's say 10 million yung ating pong savings na goal, no? Yung dreams po natin, no? At ang ito maganda, merong gold bar dyan kasi nasa socialite po tayo dahil main product po yan ng ating pong negosyo, ng ating business, ng ating company, no? Savings 10 million. Okay. Pag-usapan natin yung mga travel, yung makakarating yung magulang mo, no po, bago man lang sila magkaroon ng rayuma, magkaroon ng sakit, bago man lang sila maging bedridden, no po, maka-experience man lang sila na maipasyal mo sa ibang bansa, no po? At ang maganda dito, buong pamilya, budgetan natin ng mga 2M yan para mapuntahan yung mga gusto natin talaga ng mga place, 'di ba? Gusto mong pumunta ng Europe, gusto mong pumunta ng ikutin yung buong Asia, bahala ka na. Basta 2 million yung budget po natin. Okay. Pag-usapan naman, syempre, may budget ka for travel, savings, syempre for health, para alagaan yung kalusugan ng pamilya natin. Na po, syempre, bukod pa dyan kung magkakasakit sila, no? Yung family natin. Pero, at least budgetan natin ng mga 2 million pesos. Okay? Now, syempre, mag-budget din naman tayo para tumulong sa ibang mga tao. Nandyan yung charity. Okay? Yung charity, 1 million. Pag tinotal natin lahat yan, yung pangarap natin ay 35 million pesos. Tingnan niyo po pag nakuha mo ba lahat to, may tanong po ako sa inyo. Sagutin niyo po ako dyan sa chat box po natin. Pag nakuha niyo lahat to, okay, nasa inyo lahat to, magiging masaya po ba kayo? Sa tingin niyo, nakuha niyo po ba yung pangarap po ninyo? Of course. No po? So, pagkasagot po dyan, no? Masaya ka ba? Na po, talagang na-fulfill mo ba talagang kahit naghirap ka, kahit pinagpawisan ka, kahit pinaghirapan mo yan, ma-enjoy mo 35 million lahat-lahat ng ating dreams. Siyempre, habang lumalaki ka, habang kayo po ay natutupad yung ilan sa mga pangarap mo na yan, tumataas din yung ating pong mga pangarap. Given po yan, no po? Pero sa sitwasyon natin ngayon na kung kayo po ay nag-uumpisa pa lang, no, para sa ating mga bagong members, 35 million is enough, no po? Enough na yan. No po? At maganda-ganda na yan. No po, nabili mo na yung bahay, kotse, at saka travel, may savings ka na rin. Tama po ba? That's 35 million. Now, pag-usapan natin, meron tayong tinatawag na reality check. Paano po yung reality check? Okay, kung kayo po ay empleyado sa ngayon, let's say kayo po ay ang salary nyo ay sabihin na lang natin mga 20,000. Okay, 20,000 pesos ang salary po ninyo sa inyo pong trabaho. Okay, wala, yan po, maganda-ganda rin po sahod ngayon yan sa Manila. Now, ngayon po, sa pagkain pa lang, mga around 8,000 na po yan. Na po, mga 8,000 sa pagkain, grocery, lahat pa. Okay? Now, let's say sa transportation, kung kayo nagko-commute pa, nagbabas po kayo, na po,
nag-jeep po kayo, kasya na yung 2,500 pagpasok sa trabaho, kung saan man kayo pupunta, na po, sa loob ng isang buwan. Syempre, nagre-renta kayo ng bahay, kung nasa Manila po kayo, yung maayos-ayos na bahay po, hindi pa ganun kaganda, pero nasa 5,000 na po yan. Sa electricity bill, wala ka pang aircon nito, at saka water bill, mga 2,000 per month, na po. Pag-usapan naman natin yung internet, ayaw mo pa mag-line, di ba? Ayaw mo pa mag-PLDT or Converge, no, na naka-line. So may load ka or internet, mga 500 pa lang, budget pa lang po yan. Now, ito maganda. Merong personal care, of course, yung toothbrush mo, damit mo, no po, yung shampoo mo, lotion mo, and so on. Mga personal care para maalagaan yung kalusugan po natin, yung sarili po natin, para presentable naman tayo, no po. So total niyan, okay, ay zero. Matitira sa'yo zero. Kung 20,000 ang sahod mo, pwede mo sabihin, Sir Jojo, mataas-taas yung na-promote ako eh. Okay, na-promote ka. Tinaasan yung sahod mo, dinoble yung sahod mo, naging 40,000. Okay, 12,000, syempre, pagka kayo po ay na-promote, medyo mataas na yung position po ninyo, syempre, magdadagdag ka na ng mga grocery dyan. Itatry mo na yung masarap-sarap na mga grocery, tama po ba? Plus, may mga yaya-yaya na yan, kain sa labas, kain dito, pa Starbucks, Starbucks, tama po ba? So, umabot na ng 12,000 ngayon yung food mo sa loob ng isang buwan, buong pamilya, no? Transportation, syempre, pagka ikaw ay na-promote, no? Minsan nagtatry-try ka na mag-grab pagpapunta ka sa mga meetings o kaya pagkasama mo pamilya mo, kasama mo anak mo, nag-grab ka na, nag drive ka na dyan. So, nasa 7,000 na, transpo pa lang natin sa loob ng isang buwan. Now, pag syempre, na-promote ka eh. So, mag-upgrade ka na rin ng renta. Tama po ba? So, mga around 10,000, actually 10,000 to 15,000, maayos-ayos na yan. Konti, no? Na narentahan ng bahay, no po? Pero ngayon, mga 20, 25,000. Pero, let's say, mga 10,000 na lang para makatipid. Okay. Ang electricity mo niyan, syempre magta-try ka na mag-aircon sa sobrang init ngayon. Na-promote ka na rin naman, no po? So, mga papalo ang electricity bill mo, tsaka water bill mo niyan, mga 6,000 pesos per month. Syempre, magpapakabit ka na rin ng internet. Tama po ba? Ano po? Para makonta ka lagi ng boss mo kasi na-promote ka. So, let's say 1,000, maliit pa yan. Ano po? Now, ito maganda. Personal care, 4,000 pa rin. Okay, 4,000. Let's say 4,000 pesos. Syempre, bibili ka na ng maayos na mga damit. Tama po ba? Kasi na medyo tumaas-taas na yung position mo. Bibili-bili ka na ng mga sapatos. Nahilig ka pa sa running-running o napabili ka ng sapatos ulit na pang running. Basketball, ganun din. Syempre, yung lotion mo niyan, hindi na lagi yung mga promo-promo lang. Tama po ba? Kasi na-promote ka na. So, 4,000. Pag tinotal natin lahat yan at i-minus natin doon sa income natin, still zero. Kung papansinin natin, sapat-sapat lang to, pero still zero. Walang natira sa atin. Kaya minsan maraming mga tao, trabaho ng trabaho ng trabaho ng trabaho, binigay yung best nila sa trabaho nila, and later on, nag-retired na sila, walang naipon. Ni isa dun sa pangarap nila, wala silang nabili. Okay? Ito yung reality. Na po, kung hindi man ikaw ito, good, maganda. Pero minsan ito po 'yun. Kaya maging advocacy natin, no? Na maturuan natin yung ibang mga tao kung hindi ikaw to. Pero kung ikaw to, the more na mas lalo nating sisipagan. Okay? Lalo nating tatrabahuin yung business, aaralin yung business. At part ng pag-aaral, yung umattend ng training kagaya po nito. Okay? So now, tuloy natin. So, ang sabi dyan, did you know that many Filipinos are from London? Okay, marami daw London. Bakit? Loan dito, loan dito, loan doon, no? Loan doon. Kaya down, hindi po down yan, doon po yan, no po? So, it means, no po, kaya marami. Kahit 25 years na sa trabaho, ang dami pa rin mga loans. No po, mga loans. Kasi, syempre, nagtatrabaho ka, pinapaloan ka naman. No po, nababaon ka na ngayon sa utang. Now, ang iba naman, member ng Club 56 or 56. Kaya ang lakas ng business ng 56 dito sa Pilipinas. Tama po ba? Okay? So, puro utang ang nangyayari. They work for years but retired broke. Ito yung nangyayari. Ito yung reality na nangyayari sa napakaraming tao. Kaya, good news. Congratulations. Ikaw, na po, nagbigay ka, na po, ginrab mo yung opportunity, may nag-invite sa iyo sa socialite, ginrab mo yung opportunity na trabahuin ang business na to. Congratulations sa iyo. Bakit? Hindi ayaw mong magtrabaho habang buhay, then after retirement, wala na. May edad ka na pala. Tama? Habang malakas ka, may chance ka. Okay? Para trabahuin ang socialite. Okay? Pagtulungan po natin. Now, okay. So, ito yung income, no? Ito yung tawag dito bracket ng income dito sa Pilipinas. Kapag ikaw daw kumikita ng mga 10,000 or 11,000 to 20,000, rank and file po yan. Okay? Ordinary empleyado. Okay? Now, what if 25,000 to 80,000?
supervisor na po yung mga yan, to managers. Okay? To managers. Now, pag 80,000 to 200,000 ka na, aba, VP ka na ng kumpanya, presidente ka na ng kumpanya niyan. Now, pag 300,000 to 1 million, aba, mga negosyante po yan. Okay? Bihira yung mga empleyado na kumikita po niyan, no? Mga chairman na yan, no? Ng malalaking kumpanya. Pero negosyante po yan. Usually ang kumikita ng daang libo kada buwan at milyon kada buwan, yan po yung mga negosyante pero hindi ordinary business. Ito yung mga malalaking negosyo. Let's say mga franchising, no? Like kunyari Jollibee, McDonald's, Mang Inasal, malalaki talaga yung income po niyan. Milyon din po ang kinikita. Pero milyon din ang puhunan. Okay? Yung mga negosyante. Congratulations po kasi kayo dito sa Socialite, possible na yung kita ng negosyante na yan na po, pwede nyo pong kitain. Okay? Congratulations. Now, 1 million. Pag-usapan natin, kunyari, kumita ka ng 1 million. Okay? Sa marketing plan natin, balikan natin ng konti. Sa matching bonus pa lang, 2 milyon ka na kada buwan dun. Na po, sa product matching bonus, another 2 million ka. 4 million, dun pa lang sa dalawa. So let's say kumita ka dito, tinabaho mo, binigay mo yung best mo, inaral mo talaga yung business natin dito sa Socialite na kumita ka 1 milyon kada buwan. Times 48 months or 4 years natin yan, that's 48 million. Ang pangarap mo kanina, sabi ko nga, tinanong ko yung kayo kanina, pag yung bang lahat ng pangarap na yun nasa iyo na, magiging masaya ka ba? Yes, of course. Pero tingnan mo to ha, 35 million lahat ng pangarap mo, i-minus natin sa 48 million na po sa loob ng 4 na taon, 13, meron ka pang 13 million na budget. Na po, that's 13 million po 13 million na budget para sa mga expenses mo for 4 years na yan. Na po, so, natupad yung pangarap mo kung nag-iisang milyon ka kada buwan. Ibig sabihin, sabi dyan, you can get your dreams in just 4 years. 4 na taon lang, pwede mo nang makuha yung lahat ng mga pangarap mo na yan kapag kumikita ka ng malaki, kapag negosyante ka, kapag nasa socialite po kayo. Okay? Napapaiksi natin. Na po, napapaiksi natin na makuha natin yung ating pong mga pangarap. Yan po yung future natin dito sa socialite. Okay? Yan yung future mo. No po? Yan yung future mo. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, pwede kayo mag-comment dyan sa chat box natin. Sino ang gustong makuha lahat ng pangarap niya after 4 years? No po? Pwede kayo mag-comment dyan sa chat box. Pag-comment ng me. Ayan. Comment na po kayo ng me kung kayo po ay isa dyan sa gusto po na makuha lahat ng pangarap nila in just 4 years sa maiksing panahon. No po? Sa maiksing panahon. Now, tuloy natin. Okay. Sabi po sa Matthew 21 verse 22. Okay? And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Kapag mayroon daw tayong pananampalataya, no, makukuha natin lahat. Tayo nagpipray tayo. Kapag nananalangin tayo, no po, kayang ibigay ng Diyos kapag pinaniwalaan natin. At ang sabi diyan, no po, manalangin tayo. Prayer, napaka-effective po ng prayer. Now, sabi dito, attitude. Number one requirement, no? Kung gusto natin na ayusin sa pag-uumpisa natin ng business natin dito sa Socialite, kailangan nating baguhin, ayusin yung ating pong attitude. Na po? Ano ba yung attitude? A person's perspective toward a specified target and way of saying and doing thing. The way you look at thing, always be a positive thinker. Alam mo po, walang negosyante na negative thinker. Tama po ba? Lahat positive thinker. At kailangan nating ayusin yung ating attitude. Na po, yung attitude na to, kapag tayo po ay nagkaroon ng attitude, naku po, huwag kang makikinig sa tao na may attitude. Idadamay ka niyan pababa. Bakit po? Walang naging successful na tao na may attitude. Na po? Now, merong isang kwento, no po? Meron pong isang student, no, naghiwalay na sila ng kanyang master, ng kanya pong teacher, ng kanyang teacher, no po, yung kanyang master. So itong estudyante na to, talagang nag-explore siya, no po, nag-explore siya at naging successful naman po siya. Sabi niya parang may kulang, gusto ko pang matuto. No po, gusto ko pang matuto. Ano po nangyari sa kanya? Sabi niya, decide siya, babalikan ko nga yung master ko, babalikan ko nga yung teacher ko, dadalawin ko yung teacher ko. Now, dumalaw siya sa teacher niya, pinapasok naman siya ng kanyang pong teacher. Nung mag-uumpisa na silang magkwentuhan, na po, sabi niya, teacher, master, bumalik ako dito kasi parang may kulang, parang gusto ko pang matuto. Sabi niya, gusto ko pang matuto para magamit ko dun sa labas, para magamit ko sa buhay ko. Now, ito maganda. Habang siya po, yung master mag-uumpisa na sanang magturo.
Pero itong student na to, nag-umpisa siyang mag-boost ng sarili niya. Kinuwento niya lahat ng success niya, yung pinaghirapan niya, lahat ng natutunan niya sa labas. Sabi niya, alam mo, teacher, in-apply ko lahat ng pinag-aralan ko, marami akong naabot, nagmayabang na siya. Alam mo, ang ginawa ng teacher, sa daming, ang daldal nung student, ang ginawa po ng kanyang master, kumuha po ng teapot at saka teacup na po, nilagay niya sa harapan ng student, tapos nag-umpisa siyang magbuhos ng tea. Sabi niya, oh, sige po, umpisa muna natin sa tea. Na po, para yung student kasi madaldal, no? Nagyayabang siya sa lahat ng achievement niya sa buhay. Now, ito maganda. Nung malapit nang mapuno yung teacup, yung teacher parang walang plano na tanggalin yung teapot dun sa pagbuhos no dun sa teacup. So ano po nangyari? Nabuhos na po dun sa floor, sa table. Sabi niya, Master, Master, natatapon na. Nga po, natatapon niya. Na po, sabi, so di tumigil yung master, talagang binuhos niya pa rin ng binuhos hanggang sa kumalat na dun sa floor. So nag-gets na message ng student, sabi niya, okay. No po, sabi niya, merong gustong sabihin sa akin yung aking master. Ang sabi ng kanyang master, wala na akong may tuturo sa'yo kasi punong-puno na yung cup mo. No po? So sa madaling salita, sa negosyo na to, anong lesson po nun sa negosyo natin? Sa negosyo na to, sa socialite, na po, sa network marketing, dapat maging empty cup tayo dito. Na po, marahil ikaw ay doktor, marahil ikaw ay engineer, maging ikaw po ay professional dun sa industry na belong ka ngayon. Pero pagdating sa network marketing, dapat lagi tayong empty cup. At sa lahat ng bagay, dapat lagi tayong empty cup para tayo po ay matuto. Same with dito sa ating pong training na to. I suggest, baguhin natin yung attitude natin. Huwag natin gayahin yung student na mayabang. No po? Hindi bukas yung isip niya. Gusto niyang, mas magaling pa ako dyan eh. Tama ba? Mas marunong pa ako dyan eh. Mas professional naman ako dyan. No po? Pero pag hindi natin in-empty yung cup natin, yung kahit anong mapag-aaralan natin sa training na to, aapaw lang. Useless. Na po? Magiging useless. So I suggest maging empty cup po tayo sa training na to. Okay lang po ba yon? Kung yes, yes po, type po kayo ng yes dyan sa ating pong chat box kung kayo po ay willing matuto at uumpisa na po natin yung ating pong training. Ayan, patay po ng yes dyan po sa ating pong chat box. Okay, so umpisahan po natin. Now, ang sabi dito, yung mind daw natin, okay, is like a parachute. Ang parachute po, nakadesign yan para i-save yung buhay natin. Like a parachute, yung ating pong mind. It works best when open. Kapag bukas yung ating isipan, willing tayong matuto, okay? Willing tayong mag-learn sa panibagong mga learnings kagaya po nito, na po, buksan natin yung isip natin. Kaya sa networking, di ba? Open mind ka ba? Nagiging joke yun, pero totoo po yun. Actually, apply mo yan, hindi lang dito sa network marketing, hindi lang sa socialite, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Huwag tayong close-minded. Tama po ba? So like a parachute, para ma-save natin, malay mo, eto pala, yung socialite pala, yung makakasave sa atin para makuha natin yung mga pangarap natin na hindi tayo magtatrabaho habang buhay na ang ending broke din tayo. No po, wala rin tayong naipon. Tumanda lang tayo. Pumuti lang yung buhok natin. Nagkarayuma, nagka-diabetes na tayo dun sa trabaho natin. Tama po ba? So buksan natin. May request po ako sa inyo. Buksan natin yung ating isip para yung ating pag-aaralan ngayon ay ating pong maintindihan, mai-apply natin sa ating pong negosyo. Okay po ba yan? Okay. So proactive versus reactive. May mga leaders, may mga nagme-member na po sa socialite, okay, to be specific po, na proactive and reactive. Tingnan natin kung isa ka doon, okay? Yung reactive o yung proactive muna, doon yung positive side, taking action ahead of time instead of waiting for things to happen. So alam mo tong meron kang kusa, ayan, na po, bago ka pa i-push ng upline, na po, nagkukusa ka na. Being productive and proactive in network marketing means you take initiative. Do no need i-push. Nag-i-initiate ka. Ako na mag-speaker. Kailangan ko na pag-aralan mag-marketing plan. Hindi ka na kailangan hintayin yung upline. Tama po ba? Stay consistent and make things happen instead of waiting for success. Na po, pwede ka maghintay. Pwede ka maghintay na, pag meron ng top earner dyan, pag may kumikita na ng 1 milyon kada buwan dyan, saka na ako mag-active. Naku, reactive ka niyan.
Dapat tayo ay maging proactive, especially tayo po ay nasa pioneering stage. Nag-uumpisa pa lang tayo. Sa inyo manggagaling yung mga unang Millionaires Club ng Socialite. Okay po? Ano naman yung reactive? Ito na. May mga member din ng Socialite na mga reactive. You only take action when something happens. You don't take the lead. Alam mo yung parang waiting lang siya, wait and see. Pag may naging successful na, pag may naging 100,000 na, pag may nakakotse na, pag may naka-sports car na, saka na ako hahataw. Reactive po yun. Being reactive means you wait instead of making things happen. Kaya nahuhuli ka. Kaya napaghuhulihan. Maraming mga members nahuhuli. Bakit po? Reactive sila. Pero dahil kayo po ay nandito sa training ngayon, kayo po ay proactive. Bakit po? Ahead na kayo dun sa mga nag-join na kasabay ninyo na alam mo yung wait and see pa din. Na po? I'm sure walang mangyayari sa kanila. Pero pag proactive ka, dapat once nag-join ka, proactive ka, lead, ikaw mag-lead. Kaya natutuwa ako dun sa ibang mga members natin, yung bahay nila, ginawa nilang parang office na may seminar sila every other day or twice a week. Sila din yung nagpe-present. Yan yung proactive. At yan yung magkakaroon ng result dito sa Socialite. Okay? Now, tuloy natin. Meron pong isang kwento. Okay? Para makarelate po kayo. So, ano nakikita nyo sa harapan? Sapatos, of course, di ba? Now, meron pong dalawang salesmen. Okay? Merong isang kumpanya. Okay? Once upon a time, a shoe company sent a sales agent, okay, to a faraway country to explore a new market. Eh, malakas na yung sapatos dito sa lugar niya. Nagpapunta siya ng dalawang salesmen dun sa isang malayong kumpanya para malayong country or bansa para mag-expand ng kanyang business. Ito nangyari. Na po, yung sales agent number one, sabi niya, pagdating niya doon, okay, nalungkot siya. Nakabagsak yung balikat niya. Alam mo bakit? Kasi pagtingin niya, lahat ng tao doon nakayapak. Hindi nagsasapatos ang tao doon. Sabi niya, tumawag kaagad siya sa boss niya. Sabi niya, boss, sir, bad news. Sabi niya, no one here wears shoes. Walang susuot ng sapatos. There's no market for us. Lugi tayo dito, walang nagsasapatos eh. Tama po, yan yung una. No po, yan yung una, reactive. Now, yung sales agent number two, proactive siya. Tingnan mo ha. Nung nakita niya, sabi ng boss niya, yung sales agent number one, pangit daw yung market. Mag-try ako ng isa pa na salesman. Pinapunta niya ulit doon. Pagdating doon, nakita niya nakayapak lahat ng tao. Alam mo nangyari? Yung salesman nakangiti. Grabe, sabi niya, puro US dollar yung nasa utak niya. Bakit? Sabi niya, tumawag siya sa boss niya. Good news, sir, good news. No one here has shoes yet. Wala ni isa pa. Lahat nakayapak. There is a huge untapped market. We're going to teach them how to wear and use them. Yung isa, positive. Yung isa, negative. Proactive versus reactive. Na po, minsan, yung opportunity sa harapan natin, negative yung nakikita natin. May mga tao nagjo-join sa socialite, na po, dahil sila po ay reactive, nagkukwit. Na po, nagkukwit sila. Hindi nila nakita yung magandang future, pero may mga magi-stay. Kaya given po yan. Sa socialite, may mga nag-member dito na mga pioneer, nasa na sila ngayon? Nag-quit na sila. Kasi reactive. So po, hindi nila nakita yung opportunity. Pero may mga magstay, may mga nagstay, at kayo po yun. Okay po? Congratulations ulit sa inyo. Bakit? Nakita nyo yung huge market. Nakita nyo kung gaano kaganda yung business. Okay po? So, nasa inyo po yan. Gusto nyo kayo yung maging sales agent number one o sales agent number two? Kung kayo po yung one, patay po ng one. Kung kayo naman po yung sales agent number two, patay po ng number 2. Diyan po sa ating chat box. Okay? Okay, syempre yung number 2, yan yung mga magiging pioneer at yan yung mga yayaman sa socialite. Okay? So tuloy po natin. Now, isa pa na kailangan nating mai-apply once na nag-join tayo, nag-start tayo dito sa socialite. Sabi dito, if you want to succeed in this business, you must have a good learning and listening attitude. Very important po ito. GLLA. Good learning, which is kayo po ay nagte-training po ngayon. Kahit pa ulit-ulit, attend kayo ng attend. Isama niyo yung mga downlines niyo. And listening attitude, dapat matuto tayong makinig. Kaya open cup, tanggapin niyo lahat yung mga bagong learnings. Kung kayo po ay doktor, kung may sakit ako, sa doktor ako lalapit. Pag magpapagawa ako ng building o ng bahay, kay engineer ako lalapit. Tama po ba? Pero kung kayo po ay nasa network marketing, dapat dun kayo makinig. Kanino? Sa mga nauna sa inyo. Na po, na alam na kung paano gawin yung business. Etong training na to, eto po yun. Okay? Eto po yun.
So, dapat good learning and listening attitude. Attend kayo ng attend ng training. Now, sabi dito, bakit importante yung attitude? Sabi ni Zig Ziglar, your attitude determines your altitude. Yung attitude na to, eto ang mag-ano po, eto po yung magdedetermine, no po, kung hanggang saan ka makalilipad. No po? So sabi yan ni Zig Ziglar. So very important yung attitude. Good learning and listening. No po? Good learning and listening attitude. GLLA. Tandaan niya. Okay? Kaya pag may mga trainings tayo every Monday, 2 p.m., attend. Wednesday, 7 p.m., attend. Kasama ng mga downlines nyo. Okay po? So, good learning and listening attitude. Now, isa pa na gusto nating matutunan. Meron tayo, once na tayo ay bago sa ganitong industriya, normal na meron tayong tinatawag na fear. Tama po ba? Pag bago ka sa lugar, medyo natatakot ka. Tama po? Nangangapa ka eh. Tama po ba? Pag bago ka sa trabaho mo, the same, ganun din po yun. Okay? Pag bago yung mga kasama mo. So, fear. Meron tayong fear. Normal po yan. May takot tayo. Teka lang. Takot ako mag-explain. Takot ako mag-invite. Tama po? Pero ang fear, ang sabi po, ang meaning daw po ng fear or takot, false expectation appearing real. Pag pinaniniwalaan mo siya, pag natatakot ka, na po, like kunyari, nanood ka kunyari ng, sinong takot dito sa dilim, di ba? Pag nanood ka ng horror, punta ka sa madilim na lugar, natatakot ka na, nai-imagine mo na may lalabas na zombie, di ba? May lalabas tawag ito, na nakaganon yung buhok, no? Na multo, may lalabas na ganon. Pero yan po, wala naman talagang lalabas. Tama? Sa palabas lang po yun. Okay po? Kaya yung fear, yung takot natin, ang sabi dyan, false expectation appearing real. Kapag ka pinaniniwalaan natin, lagi nating pinapasok sa isip natin, magiging totoo siya. Magmumukhang totoo siya. Na po? Kaya yung takot, nandyan lang yan. Na po? Pero dapat huwag nating paniwalaan. Now, sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Alam niyo po, nakalatag na sa atin yung future na maganda. Nakalatag na yung future na maganda para sa iyo. At kung nagpipray ka, eto na. Eto na yung magandang opportunity. Right timing. Nag-uumpisa pa lang tayo. Tama po? Kaya, ano ba yung mga fears po natin? Tama po? Ito number one. Opposite of fears or fear is courage. Tama po? Lahat ng bagay, sa una takot ka, pero later on, na po, pag nagkaroon ka ng courage na itry, na po, at pag na-try mo, ano po mangyayari? Masusubukan mo, madali lang pala. Makukonquer mo yung fear po ninyo. Okay? Courage. So sabi dyan, ano ba meaning ng courage? Doing things despite of the fact that you are afraid. Kahit alam mong takot ka, tinry mo. Okay? Paano ka matututong mag-swimming? Kung di mo itatry na tumalon dun sa malalim at mag-try ka na mag-swimming. Tama po ba? Paano ka matatry ngayon na yung zipline pa lang masaya? Pag mag-zipline ka, itry mo. Yan yung courage na tinatawag. Na po? Doing in spite of the presence of fear. Kahit natakot ka, na po, takot ka dahil nag-uumpisa ka pa lang, takot kang mag-invite, baka ma-reject ka, takot ka sa lahat ng mga bagay, itry mo. No po, gawin mo. Tapos masasanay ka na. Okay? So, fear of unknown. No po? Fear of unknown. Pag sinabi natin fear of unknown, di ba? Alam mo yung mga bagay na inaasa mo, di man talaga totoo. No po? Or, fear of unknown kasi di mo pa siya na-try. No po? Di mo pa nasubukan. Lahat ng first time, yung word the first time, lahat ng first time takot tayo. Tama po ba? First time mo kunyari mag-demo. Ayan. First time mo mag-present. First time mo mag-bike at marami pang iba. Okay. Ano ba yung mga first time natin? Ito, first kiss. Okay. Sino dito yung may ano na first kiss diyan sa mga participants natin? Meron sino kaya nga kung nakapag first kiss na po kayo, pag sa mga hindi pa, di ba? Sa una yung unang first kiss, di mo alam kung nakatagilid ba ng ulo ng ganun, nakaganon, nakatitig ka ba sa mata, nakabuka ba yung bibig o nakasara yung bibig? Di mo alam eh. Tama po? Okay, nakalabas ba yung dila o hindi nakalabas ang dila? Di mo alam eh, no? Kung papaano. Pero yung una mo, kinakabahan ka pa, pinapawisan ka pa. Yung tibok ng puso mo, grabe. Pero pag na-try mo isang beses, medyo ano pala, okay pala. Na-conquer mo yung fear mo. Pangalawa, ano po, meron pang kaba konti, pero nagiging normal na. Hanggang pangatlo, pang-apat. Yung first kiss mo sa girlfriend mo o kaya sa asawa mo. Di ba? Ngayon,
Pag yung asawa mo, pag kinis mo, parang wala na. Tama po? Fear of unknown. No po? Lahat ng first time, takot ka. No po? Now, ano pa? Yung first time mo mag-ride ng bicycle. Ayan, bicycle riding. Pag nag-bike ka, minsan, hinahawakan yung likod mo, di ba? Tapos, pa-pedal-pedal ka kasi takot kang baka matumba, baka magasgasan yung tuhod mo, yung siko mo, no po? And later on, masasanay ka, lahat 'yan, no po, nawawala siya, nagiging pumapasok siya sa subconscious mind mo, natututunan mo na, nagiging normal na yung pagbabike mo. Okay? Ano pa? First roller coaster ride mo, 'di ba nakakatakot? Pero mamaya-maya nag-e-enjoy ka na. Mas gusto mo na yung mas nakakatakot na ng mga rides. Ako po, mahilig ako sa rides. No po? Kaya yun yung pinupuntahan ko, yung mga theme park. Pag nag-travel tayo, dapat kasama niyo ako doon sa mga mahihilig sa rides. Okay? So, lahat yan. Pagdadrive ng motor, pagdadrive ng kotse, sa lahat nag-uumpisa. First time, talaga nakakaba. Ganon din sa pag-present natin sa business. Pag-share natin ng business, ginagawa natin yung business, sa una lang nakakatakot. Then later on, masasanay ka na. Okay? So, fear of rejection, isa pa. Ay, takot ako ma-reject, Sir Jojo. Baka ayawan nila ako. Baka pag in-invite ko sila, i-reject nila ako. Okay? Sabi ito, they don't want to be discouraged. Ayaw nila ma-discourage. Kasi baka tanggihan ako ng kaibigan ko. No po, pag in-invite ko siya, baka hindi ako pansinin. Baka tanggihan ako. They don't want to be disappointed. May mga tao na ganito, fear of rejection. They don't want to invite people. Takot sila mag-invite ng tao. So, hindi ka lalaki sa business na to. Na po? Kapag hindi mo tinry, hindi mo kinonquer yung fear mo na yan ng rejection. Okay? Because they don't want to be rejected. Alam mo, yung rejection, part po yan ng journey natin sa business. Okay? Fear of rejection. O, tingnan mo, pag nagpara ka ng jeep, sino nakatry ng para ng jeep dito? Binilagpasan ka ng jeep. Para ka na-reject? Na po? Para ka na-reject? Nilagpasan ka. Pero ayoko na nga. Di na nga ako aalis kasi na-reject ako ng jeep. Di ba mag-aabang ka ulit? Ganun lang kasimple. And later on, pag bawat daan yan, oh, bahala ka. Mag-aabang lang ulit ako ng jeep. Tama? May darating ulit na bagong jeep. Ano pa? Na rejection. Yung nag-apply ka ng trabaho. Nireject ka sa trabaho mo. Apo? Pero pag nireject ka ba, hindi ka ba pumasa? Doon sa isang trabaho, titigil ka ba? Mag-a-apply ka ulit. Tama? Hanggang sa mai-immune ka na ka-apply. Tama? Masasanay ka na. O ito, nabusted ka. O, sino dito nabusted? Yung unang ligaw mo, nabusted ka. Di ka na ba manliligaw? Eh di wala kang asawa ngayon. Wala kang pamilya, hindi ka makakabuo ng family. Tama po ba? So, yung fear of rejection, part ng buhay yan. Talagang parte ng buhay yan. Mag-networking ka o hindi, mag-socialite ka o hindi, mare-reject ka din. May mga rejection talaga. O nanligaw ka, nabasted ka, ligaw ka ulit, nabasted ka ulit. Napo, pero nasasanay ka na. Hanggang sa mahanap mo yung ano mo. Naalala mo yung ano, kaya magtataka ka, bakit may mga tao, yung lalaki hindi man kagwapuhan, pero ang ganda ng babae. Bakit kaya? Eh walang fear of rejection sa kanya. Tama po ba? Bakit? Kahit na pangit ako, di ba? Hindi naman totally pangit. Yung hindi kagwapuhan, pero maganda to. Pangarap ko to eh. Tama na babae, liligawan ko pa rin to. Kahit na itaboy-taboy siya, nire-reject siya, nililigawan pa rin. Alam nyo, masasanay yan babae. Pagka lagi kang nagpapadala ng bulaklak, di ba? Nire-reject ka, padalhin mo ulit, sunduin mo, regalo ka. Tapos tigilan mo ng konti. Naku, hahanapin ka nila. Tapos, kasi nasanay na sila. At ikaw din nasasanay ka din hanggang sa mapa-oo mo sila. Ganun lang din sa business natin. Huwag kang matakot sa rejection. I-enjoy mo yung rejection. Yung balot seller, yung nagbebenta ng balot, pag sa gabi ba, sumisigaw siya, balot, dumaan siya sa bahay niyo, balot, yung walang bumili. Uwi na ba siya? Ay, ayoko na nga lang magbenta. Kasi wala naman, unang bahay na dinaanan ko, wala naman bumili. Hindi. Wala siyang pakialam. Sigaw lang siya ng sigaw ng balot, balot, balot. Dinadaanan niya lahat ng bahay hanggang sa maubos niya yung kanyang balot. Ganun lang din. Yung rejection part ng buhay natin. Na po? Ito dapat yung i-apply natin. Once na tayo ay nag-invite, i-try nyo pong mag-invite, i-conquer nyo yung inyo pong kaba, yung takot nyo sa rejection. Invite ka lang ng invite at i-apply nyo tong SW3. O SW5. Okay, SW5 pala. Ano po? SW5. Ano po ito? Sabi dyan, some will join. Pag present mo, nag-join siya kaagad. Unahin mo yung mga taong di ka matatanggihan, no? Some will not. No? Yung iba, hindi mag-join. So what? Somewhere, someone's waiting. Na po? Someone's waiting.
Kaya pag may in-invite ka hindi nag-join, invite ka ulit. Invite ka ulit, invite ka ulit. Kasi baka next niyan, yun na yung oo sa'yo. Tama ba? Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. May naghihintay lang sa'yo. May nakalaan para sa'yo. Yun nga maganda sa socialite. Dalawang lines lang yung i-build natin. Isa sa left, isa sa right. Hanapin mo lang yung dalawa na yan na magkukumit sa'yo, na sasama sa'yo, na magtatrabaho sa'yo. Magtatrabaho, kasama ka. Okay? SW5, some will join, some will not join. So what? Next, no? Somewhere, someone's waiting. Kaya po, kapag may nagre-reject sa'yo, sabi dito, ano? No. Ayaw ko sumama sa'yo. Di ba? A no does that now doesn't means a no forever. Hindi yan. Ang sabi dyan, ang meaning ng no, next opportunity. Yan yung meaning ng no. N-O. Next opportunity. Ibig sabihin yan, nag-join to. Ito, hindi nag-join. Dire-diretso ka lang, invite ka lang ulit. Na-reject ka ulit. Invite ka ulit. Na-reject ka ulit. So, hindi, kai-invite mo na ka-invite, mahanap mo din yung dalawa mo. Tama? Mahanap yung dalawa mo. So, wag kang palugmok once na na-reject ka. Okay? So, bigyan ko kayo ng konting inspiration. Kilala niyo to, yung tao na to? Ito po ay si Colonel Sander. Siya po ay may-ari ng Kentucky Fried Chicken or KFC. Alam mo, bago naging successful, ito po ay senior citizen na nung nag-start. I think 65 or 66 years old siya nung nag-start mag-business. Na po? At ang maganda dyan, inoffer niya yung kanyang recipe. Ilang times? Na-reject po siya 1,009 times. Kaya pag ikaw nag-invite ka ng isang tao, ni-reject ka, huwag kang matakot. Invite ka ulit na pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Si Colonel Sander, 1,009 times ni-reject. Yung pang-after ng 1,009, may tumanggap ng kanyang recipe. At pagdating niya ng 88 years old, siya po ay naging bilyonaryo. Na po? Kaya tingnan mo ang KFC ngayon, isa sa favorite yan na pagkain, KFC. Na po? Pero ilang times siya na-reject? 1,009 times. Kaya kung ikaw, na-reject ka 10 times pa lang, huwag ka mag-quit. No? 99 times ka na-reject, huwag ka mag-quit. 1,000 times ka nag-quit, ay nag-quit, na-reject, huwag ka mag-quit. Hintay mo yung 1,009. Baka yung 1,010, yun na yung isa sa left mo. Tapos yung 1,011, yun yung sa right mo. Pwede kang maging multi-millionaire dito sa Socialite Gold Gen. Okay? So, ganun lang kasimple. No po? At ang maganda, ito ha, tinan mo ha, age is not a limitation. 65 years old, 66 years old. Naging bilyonaryo siya, 88 years old. Rejection is part of the process. Ganun lang kasimple. Ang sabi dito ni Colonel Sander, one yes can change everything. Na po, kaya dire-diretso ka lang. May mag-yes talaga yan, sigurado ako. Don't fear rejection, huwag kang matakot. Keep presenting, tuloy-tuloy ka lang mag-present. Success is a numbers game. Tuloy-tuloy ka lang. Okay? Sana ma-inspire tayo, no? 1,000 times. Kaya kung 100 times ka palang nare-reject, duloy-diretso ka lang. Dire-diretso. Binibuild ka lang ng panahon. Okay? So tuloy natin. Meron pang isa. Fear of failure. Okay? Ayaw nila mag-fail. Na po, ayaw nila mag-fail. Now, tingnan niyo po ito. Na po, alam mo yung na-train kasi tayo na pag umaakyat, yung bata, pag umaakyat sa hagdanan, sinasaway ka agad natin. Pero tayo na ako, kagaya ko, di ako takot umakyat ng puno, di ako takot umakyat ng nyog. Kasi gala ako dati, umakyat ako na kung ano-ano dati. Pero yung mga bata ngayon, pag umakyat sa hagdanan, oh, no, 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 no. Takot na tayo. Kaya takot silang mag-fail. No po? Pero sa totoo lang, dun sila natututo. Ano pa? Meron po failed in school. Takot mag-fail sa school. No po? Pero alam niyo po ba, na yung mga dropout, college dropout sa ngayon, yun yung mga bilyonaryo sa ngayon. Huwag kang matakot mag-fail. No po? Ano pa? Na-fire sa job nila. No po? Naging ano sila, tinanggal sa trabaho. Fear of failure. Ayaw nilang mag-fail sila. Pero alam niyo po, part pa rin ng process. Ang failure ay part ng process, pinapatibay ka. Sabi dito, ang formula daw to success ay failure plus failure equals success. Kapag nag-fail ka, na po,
Ibig sabihin, ginagawa mo yung business. Pag nagfe-fail ka, ibig sabihin may ginagawa kang effort para sa negosyo mo, para umasenso ka. Natututo ka dun. Tama? At every failure, natututo ka. Kaya sabi dyan, no, every failure is a step closer to success. Nag-invite ka, hindi nag-join, nag-fail ka dun. Pero okay lang, dire-diretso ka lang. Invite ka ulit, natututo ka. Every time na nagpe-present ka, nag-present ka ng business, nag-try ka mag-present ng business, hindi nag-join yan, okay lang. Learning mo yan. Paunti-unti natututo ka. Paunti-unti kumakapal yung face natin. Natututo ka mag-present. Palapit ka na sa success mo. Kaya alam niyo po si Michael Jordan, sabi niya, okay, I miss more than 9,000 shots in my career. 9,000 shots? Jordan, di ba? I've lost almost 300 games. Kaya nag-fail ba si Jordan? 300 games, oh, natalo din siya. Kaya isang isang invite pa lang, isa pa lang yung pinresentan mo, hindi nag-join, okay lang yun. Di ba po? 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and miss. Yung last na winning shot, nag-miss 26 times. Failure. But eto, tatandaan nyo sa bandang dulo. Si Michael Jordan, legendary na to. Sabi niya, I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed, sabi ni Jordan. Okay? Michael Jordan po ang nagsabi niyan. Kaya kung nag-fail ka, malapit ka na maging successful. Okay? May pinresentan ka, may in-invite ka, nag-fail ka, malapit ka na maging successful. Tandaan mo yan. Okay? Tuloy-tuloy ka lang. Na po, kaya si Michael Jordan, kaya ako favorite ko yan, yung Jordan na shoes pang basketball. Kahit di ako magaling mag-basketball. Opo. Pero kahit mag-fail ka ngayon, hindi ibig sabihin failure ka na habang buhay. Tuloy-tuloy ka lang. Okay? So, eto sabi, make every failure a brick stair to success, not a brick of wall. Papunta ka sa success mo, wag kang gamitin yung failure na wall para di ka na magtuloy-tuloy dun sa success mo. Gamitin mo lang siyang stairs, hagdanan, no? Parang si Michael Jordan. Okay? May isang kwento. Okay, para makarelate tayo. Meron pong isang magsasaka. Yung magsasaka na to, yung kanyang inaasahan katulong niya sa pagsasaka ay kalabaw. Okay? Ang kalabaw na to, alam mo yung nangyari, nalaglag sa balon. Mahal na mahal niya tong kalabaw niya na to. Umabot na yung matirik na yung araw, sabi niya, talaga naman, tinatry niyang buhatin, pero di niya mabuhat yung kanyang kalabaw. Nalaglag dun sa balon. Sabi niya, sige na nga, ayokong pahirapan yung aking kalabaw. Mahal na mahal ko yung kalabaw ko. Alam mo, kumuha siya ng pala, ginawa niya, sabi niya, at least, di na mahirapan yung kalabaw ko, ililibing ko na lang yung kalabaw ko. Kumuha siya ng pala, kumuha siya ng lahat ng lupa, nilalagay niya doon, para tabunan na lang yung kanyang kalabaw, kaysa makita niyang mamatay, dahil love na love niya yung kalabaw niya. Ngayon, mga kalahating araw na siya, no? Na naglalagay ng lupa, okay, gamit yung kanyang pala. Aba, nagulat siya. Yung palaka niya, yung kanyang kalabaw, nakita niya, aba, malapit ng kalahati nasa balon. Aba, paano umangat to? Alam mo, ginawa pala nung kanyang kalabaw. Every time na kumukuha siya ng lupa, para tabunan na siya, para manahimik na siya dun sa balon. Ang ginagawa ng kalabaw, ginaganon-ganon niya yung katawan niya. So, yung lupa na nababaon sa kanya, napupunta sa floor. Tapos, tinatapakan niya, tumitigas. So, maghapon na sila doon, kaya umaangat siya na umangat hanggang sa ang kalabaw po ay nakaangat. Na po? So, make every failure a brick stairs to success. Kapag nagfe-fail ka, galaw mo yung katawan mo. Tapos itapon mo sa sahig, tapak-tapakan mo lang yung failures. Yan yung gamitin mo, inspiration mo para umangat. No po? Para umangat. Ganun po sa socialite. Okay? So, now, sabi sa Mark 9:23, everything is possible for him who believes. Okay, may tanong po ako sa inyo. Naniniwala ka ba na pwede mong makuha, mabago ang buhay mo sa pamamagitan ng Socialite Gold Gen? Say yes nga po dyan sa chat box. Okay? Say yes nga po. Ayan. Type po kayo ng yes kung kayo po'y naniniwala sa sarili nyo na kaya nyo maging successful dito po sa Socialite Gold Gen. Ayan. Sige po, kung kayo po'y naniniwala. Everything is possible for him who believes. Alam niyo, napaka-importante nito. Okay.
Okay, believe. Ito yung next topic natin. Sabi dito, what you think is what you believe, is what you become. Make a 100% belief on success. Number one, maniwala ka na pwede kang maging successful. Kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, paano na lang maniniwala ang ibang tao sa'yo? Tama? Ikaw dapat yung number one na naniniwala sa'yo, sa sarili mo. Okay? 100%. Now, number one, believe in God. Maganda po na meron tayong inspiration, meron tayong hope na anuman yung sitwasyon natin ngayon, na meron pong manlilikha, meron tayong creator, no? Kahit ano pa religion po natin, meron tayong Diyos na gumawa sa atin na maari tayong tulungan umangat at walang imposible sa Diyos. Tama po ba? Kaya sabi niyan, the only person who knows the purpose of a thing is the one who made it. Alam niya yung purpose mo. Kaya ka nandito ngayon. May purpose ka. May dahilan ka. At yan, alam ng Diyos yan. Kasi siya yung gumawa sa iyo. Opo? So if you want to know your purpose, you've got to know God. Kailangan mong paniwalaan ang Diyos. Kailangan mong maniwala na may Diyos na handang tumulong sa iyo. Opo? And next, believe in yourself. Believe in yourself. Now, you cannot live a positive life with a negative mind. Totoo po ba yun? Yes. Na po? Kasi kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, sumali ka dito, ay, yung pagiging successful, malabo sa akin yan. Na po? Eh, hindi talaga mangyayari sa'yo. Kasi hindi ka naniwala sa sarili mo. Tama po ba? So, you cannot live a positive life with a negative mind. Kilala niyo po si Oprah Winfrey. Okay? Sabi niya, you become what you believe. Si Oprah pala, pinanganak siyang mahirap at talagang napakahirap ng kanilang buhay. Na po? Pero naniwala siya sa sarili niya, but she believed she could change her future. Kahit ito yung sitwasyon ko ngayon, lumaki ako sa mahirap na lugar, mahirap na pamilya, no po? Pero ang sabi ni Oprah, naniwala siya sa sarili niya na kaya niyang baguhin yung future niya. She kept, no, improving herself until she became one of the most influential media personalities in the world. Pinaniwalaan niya sarili niya. At kaya pag naniwala ka sa sarili mo, kaya mo maabot kung ano man yung pinapangarap mo. Yung 35 million, lahat ng dreams mo na yon na sinulat natin kanina, kaya mo yun. Kaya mo yun. Ito po, paniwalaan mo yung sarili mo. Marami naging successful. You become what you believe, ang sabi ni Oprah. Na po? So, next po, believe in the company. Na po, believe in the company. Total, sumali na rin naman kayo sa socialite. Paniwalaan nyo na sa pamamagitan ng company na to, kaya mong makuha yung mga pangarap mo. Na po, kaya mong kunin yung mga pangarap mo. Kaya mong kumita ng 1 milyon kada buwan, 2 milyon, 4 milyon kada buwan. Believe in the company. Believe in the marketing plan, of course. Very simple nga lang yung marketing plan natin. Paniwalaan mo na kaya mong abutin yung mga promises dyan sa ating pong marketing plan. Paniwalaan mo. Kasi pag di ka naniwala, hindi mo ibibigay yung best mo. Paniwalaan mo. I-try mo. Subukan mo. Na po? Subukan mo. And also, believe in your upline. Kasi si upline yung katulong mo, na po, na gagawin yung business. Eh, Sir Jojo, sino yung upline? Eh, yung upline ko lumipat na. Yung upline ko nawala na. Yung upline ko nag-quit na. Believe in your active upline. Okay? Sino ba yung active upline? Ito yan ha. Yung active upline, no? Yun na rin, ito, nag-quit na to. O di yung next na upline, active upline. Doon ka magpatulong at paniwalaan mo yung upline mo. Na po? Of course, believe in your downlines. Kasi yung downlines mo, ito yung mga tutulungan mo naman, na po, at kasama mo na magbibuild ng empire mo. Paniwalaan mo sila. Na po? Paniwalaan mo sila. Ito yung makakasama mo. Bumuo ka ng sarili mong core group. At yung core group mo na to, ito yung makakasama mo na aabot ng pangarap nyo. Na po? Kaya ito yung makakasama nyo na mababago ang buhay. Next. Okay. Tapos na tayo sa belief. Discouragement. So, discouragement, part po ito ng training natin na once na kayo po ay ginagawa nyo itong business, practical po, meron talagang discouragement. May rejection nga kanina. Tama po ba? May failure din. Part po yan.
Pero stepping stone, gagamitin nating stepping stone yan. So yung discouragement, madi-discourage ka din dito. Part po yan. Pero sabi dyan, sabi ni Dale Carnegie, discouragement and failure, yung pinag-aralan natin kanina, are two of the surest stepping stones to success. Kapag ka nadi-discourage ka, nagfe-fail ka, stepping stones daw yan, dalawa na yan para sa success. Na po? Isabihin mo, Sir Jojo, hindi ako nadi-discourage, hindi rin ako nagfe-fail. Hindi rin ako naka-experience ng rejection. Oh, ang galing mo. Anong nangyari? Bakit di ka nare-reject? Ba't wala kang discouragement? Ba't di ka nagfe-fail? Kasi hindi ko ginagawa yung business. Wala akong activities eh. O wala talaga. Tama po? Pero kapag nakaka-experience ka ng discouragement, rejection, and failure, it means ginagawa mo yung business. Kaya papalapit ka na dun sa success. Okay? Bigyan ko kayo ng konting story. Kilala niyo po tong tao na to? Yung hawak niya, yun yung first invention ng bulb, yung ilaw. No po? Ang pangalan po niya ay si Thomas Edison. Si Thomas Edison po, bago niya na-imbento yung pinaka-unang bulb, no po, na lumitaw sa buong mundo, no po, sabi niya, nag-fail po siya. Yung ilang ginawa niya, yung una niya ginawa, pumutok, nasunog, nalaglag, hindi umilaw, nag-fail siya. I have not failed, sabi niya. Sabi ng mga tao, tigil mo na yan. Beri mo ilang beses na, 10,000 times ka na pumutok, di ba? Nasunog yung kanyang laboratory. Sabi niya, I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. No? Ilang beses, 10,000 na beses siyang naputukan, nag-fail dun sa bulb na kanyang ginagawa. Sabi ng mga kasama niya, itigil mo na yan. Pero sabi niya, hindi ako nag-fail. I just found 10,000 ways that won't work. Hindi lang siya gumana. Pero hindi pa ako nag-fail. 10,000 times. Grabe yan. Na po? Grabe yan. Kaya po hindi siya tumigil. Yung pang 10,001, ayan na, nagawa niya. Yung first bulb or ilaw na naimbento sa ating panahon, sa ating mundo. No po? Dahil sa tao na ito. Kaya may ilaw tayo. No po? Kaya may mga bulb tayo dahil sa taong ito. Dahil di siya tumigil. Ganun din po kayo. No po? Mag-fail, mag-fail, mag-fail. May discouragement, may rejection tayong may experience. May taong di naniwala sa atin. No po? Iniwan tayo ng upline natin. Walang problema. No po? Bakit? Dire-diretso ka lang. Dire-diretso ka lang. Ang sabi dyan, meron talaga mag-work. At pag naging successful ka, magiging testimony mo yan. Kagaya ni Thomas Edison. Now, meron akong story. Hey, meron pong grandfather and grandson. Ito po ay magsasaka. Para sila magsasaka. So galing sila sa farm nila, pauwi na sila sa baryo nila. So naglakad po sila kasama yung kalabaw. Ano po, ang ginawa ng lolo, naawa siya sa apo niya, pinasakay niya doon sa kalabaw. Tapos hila-hila niya yung kalabaw. Napadaan sila sa isang baryo. Sabi ng mga tao doon, grabe naman tong bata na to. Matanda na yung lolo niya, pinalalakad niya. Siya pa talaga nakasakay doon sa kalabaw. So paglagpas nila doon sa baryo na yon, sabi nung bata, Lo, ako na lang po lalakad. Opo, ako na lang po lalakad. Tapos sabi niya, Lolo, tawag ito, ikaw na lang po sumakay. O, ito na. Napadaan ulit sila sa isang baryo. Yung lolo na ngayon nakasakay sa kalabaw, yung bata yung umihila. Alam mo, yung sabi ng mga tao, may nasabi ulit yung mga tao, grabe naman tong lolo na to. Yung apo niya, pinalalakad niya. Siya nakasakay sa kalabaw. Wala naman tong awa tong lolo na to. Paglagpas nila sa baryo na yun, ang ginawa nung dalawa, sumakay sila parehas. Yung lolo at saka yung apo. Napadaan ulit sila sa isang baryo. Pagdating nila sa isang baryo na nakatingin ulit yung mga tao. Sabi ng mga tao, grabe naman tong maglolo na to. Pagod na nga sa pagsasakay ang kalabaw nila. Tapos, sinasakyan pa nila. Dalawa pa talaga sila. Wala naman tong awa tong maglolo na to. Alam mo, paglagpas nila ng baryo na yon, alam mo ginawa nila? Bumaba sila nung kalabaw nila. Tapos, binuhat na lang nila yung kalabaw. Sila na lang nagbuhat sa kalabaw. Hindi nila sinakyan yung kalabaw. Joke lang po yan. Pero I mean, ang mga tao, dahil hindi nila nakikita kung ano yung reason mo, bakit mo ginagawa yung business. No? No? At pag pinakinggan mo sila, marami mang re-reject sa'yo, mandi-discourage sa'yo, sasabihin sa'yo, naku, walang mangyayari sa'yo dyan. Marami nang sumali sa network marketing, marami nang
Alam mo yung ang dami nilang negative na sinasabi tungkol sa socialite, tungkol sa mga leaders, tungkol sa product, tungkol sa industry. Marami na sumali dyan, hindi naging successful. Huwag mo silang pakikinggan. Na po? Bakit? Na po, mayroong mga tao talaga na meron lang gustong masabi. Kagaya na maglolo na to. Na po? Pinapakinggan nila lahat ng sinasabi ng mga tao. Ano po nangyayari sa kanila? Na po? Pag ginawa naman nila, ano po nangyayari? May nasasabi pa din. Ganun din. So, gawin mo tong business na to, gawin mo ang socialite o hindi, may masasabi sa iyo yung mga tao. Given po yan. Okay? So, huwag ka magpa-discourage sa mga taong yan. Pakinggan mo lang. Now, ito, isa pang kwento. Mayroong isang palaka. Yung palaka, nasa isang malalim na lugar, parang balon. Okay? Madilim. So, yung palaka, pinanganak siya dun sa loob ng balon. Sobrang dilim. Ngayon, ang dami na nila dun. Dun na namamatay yung mga palaka, no? Tapos, dumami na silang dumami dun. Pero meron isang palaka na pinanganak. Sabi niya, tingin siya ng tingin lagi sa taas. Tapos sa taas, parang may nakikita siya liwanag. Alam mo ginagawa ng palaka? Every morning, no, pumipesto siya doon sa may liwanag na yun na maliit. Kasi sobrang dilim. Ginagawa niya, tumatalon siya ng tumatalon. Talon siya ng talon, talon siya ng talon. Ngayon, yung mga palaka sa paligid niya, tawa ng tawa sa kanya. Tapos dinidiscourage siya. Sabi sa kanya, palaka, batang palaka. Sabi niya, wag mo nang pangarapin makaalis sa butas na to, sa balon na to. Kami nga tumanda na kami dito eh. Dito na kami pinanganak, dito na kami tumanda. Di naman kami nakaalis sa butas na to. Ikaw pa kaya, bata ka lang. Alam mo, ginawa ng batang palaka. Kinabukasan ulit, morning. Talon siya ulit ng talon. Talon siya ng talon. Talon siya ng talon. Nakita ulit siya ng mga matandang palaka. Batang palaka, wag mo nang pangarapin makaalis sa butas na to. Kami tumanda na kami dito. Walang mangyayari dyan sa ginagawa mo. Alam mo, kinabukasan ulit. Ang ginawa ng batang palaka, tumalon siya ulit ng tumalon, ng tumalon, ng tumalon. Yung pala, yung paanong batang palaka napapractice. Tumitibay yung kanyang pagtalon hanggang sa makatalon siya dun sa labas. Eto na. Pagdating niya sa labas, wow! Napasigaw siya. Ang ganda pala dito, green. Ang daming halaman sa baba, puro ano lang, dilim-dilim. Puro itim, nakikita ko doon. Ang dilim, wala akong makita. Habang nag enjoy sa magandang tanawin ng palaka, sabi niya, wow, napakaganda pala dito sa labas ng balon. Sumisigaw yung mga palaka sa loob. Sabi niya, batang palaka, sabi niya. No po, sabi ng mga matatanda, batang palaka, tulungan mo kami. Makaalis din sa butas na to. Alam mo, ginawa ng batang palaka. No po, ang ginawa ng batang palaka, dire-diretso na po siya. In-enjoy niya na yung buhay niya. Na po, in-enjoy niya yung buhay niya at ang maganda po diyan, na po, siya po ay nakalabas doon sa balon po na yon. So may tanong po ako. Okay? Ano kaya yung reason bakit yung batang palaka hindi nakinig doon sa mga nandi-discourage sa kanya? Ano po? Ano kaya ang reason? Ayan, sige, type nyo po dyan sa chat box. Alam ko yung iba, alam na tong kwento na to. Ano po? Ano kaya yung reason? Okay, ito po ang reason. Ang reason ay, na po, ang reason po ay, ang batang palaka na to, pinanganak pala siyang pipi at bingi. It means, wala siyang naririnig. Lahat ng dinidiscourage siya araw-araw, hindi niya pala naririnig. Kaya yung batang palaka na to, dire-diretso siya sa pagtalon na practice yung paa niya hanggang sa siya'y makalabas doon sa balon. At na-enjoy niya yung kanyang buhay. Ganun din po, kapag ginawa niyo po itong socialite, maraming mandi-discourage sa'yo. Ang tawag namin dyan ay mga dream stealer, mga magnanakaw ng pangarap. Bakit po? I-discourage ka nila, hindi kasi nila nakita yung nakita mo. Kaya ang sikreto pala para maging successful ka sa gantong business at hindi mo mapapakinggan yung mga nandi-discourage sa'yo, alam mo, hinihila ka pababa, no po? Gusto nila, tumanda ka na kagaya din nila, no po? Ang gagawin mo, magbingi-bingihan ka lang pala. Kagaya ng batang palaka na to. Huwag mo silang pakikinggan. Titingnan mo muna buhay nila. Yung nagsasalita ba sa'yo, nandi-discourage sa'yo, successful ba siya? Kung successful siya, pwede mong pakinggan. Pero kung hindi siya successful sa buhay niya, huwag mo siyang pakikinggan. Kasi pag pinakinggan mo siya, kung sino yung pinapakinggan mo, magiging ganun ka. Kaya I suggest, magbingi-bingihan ka. Yun ang sikreto. Dire-diretso ka lang. Na po?
na gawin ang business natin. Okay, next. Now, di ba may mga nadi-discourage sa'yo? Okay, ito sikreto. Excitement and enthusiasm. Alam mo, kapag nag-post ka, especially sa Facebook, pag nag-post ka, dapat lagi kang excited. Yung excitement and enthusiasm, gigil ka palagi sa pangarap mo. Masaya ka sa ginagawa mo. Huwag na huwag kang magpo-post ng negative dyan sa post mo. And even sa'yo, pagmamasdan ka ng mga katrabaho mo, pagmamasdan ka ng kapamilya mo, kung masaya ka ba sa ginagawa mo, dapat makita nila na masaya ka sa ginagawa mo. Na po? Lagi kang excited. Pag nag-present ka, dapat lagi kang excited. Yung parang, yung mata mo parang puro stars na excited ka. Kahit wala pa, o di mo pa nakukuha yung pangarap mo, pero parang nakuha mo na. Dapat ganun habang ginagawa mo yung business. Kasi ginigauge ka nila kung talaga bang naniniwala ka sa business na sinishare mo, sa pinasok mo. Titingnan ka nila kung masaya ka. Huwag na huwag kang makitaan ng moment na ikaw ay parang lobat. Okay? Wag. Dapat lagi kang excited sa presentation, lagi kang excited sa business natin. Okay? Now, sabi dito ni Ralph Waldo Emerson, sabi niya, nothing great was ever achieved without enthusiasm. Lahat yan, gigil sila. Kasi pag gigil sila, ito yung magpupush sa'yo para yung mga tao maniwala sa'yo at magpupush sa sarili mo para magdire-diretso ka. Okay? So, tingnan mo, pag ginagawa mo yung business at sinishare mo ito sa mga katrabaho mo, sa prospect mo, sa ka-churchmate mo, ano yung itsura? Pag enthusiasm, excited, ito ganito itsura mo. Eh, paano pag yung nag-share sa'yo, ganito itsura? Maniniwala ka ba? Eh, parang sinishare mo, yayaman ka dito, aasenso ka dito, mag-aakotse ka dito, kikita ka milyon dito, matutupad pangarap mo dito, pero yung mukha mo parang hindi ka panipaniwala. Tama? So, dapat nakasmile, excited tayo, enthusiasm. And also, pagdating sa commitment, pag ginawa natin tong business na to, huwag mo tong gawin na isip mo ay part-time ko lang. Pag ganun yung isipan natin, mag-quit ka ng maaga. Three kinds of commitment. Meron tatlong commitment sa socialite. Number one, I will try. Pag ito yung katwiran mo, try ko lang, subukan ko lang, mag-quit ka. Kasi pagka naka-experience ka ng rejection, discouragement, and failure, quit ka na. Kasi tinry mo lang. Eh what if? Pangalawa, I will do my best. Eh what if yung best mo hindi pala sapat? Tama? What if yung best mo hindi pala sapat? Kinulang yung best mo. So kung hanggang doon lang yung commitment mo, magkukwit ka din. Dapat yung number 3 na to, ito yung commitment mo sa pangarap mo. I will do whatever it takes. Gagawin ko to kahit anong mangyari. Kahit yung upline ko mawala. Kahit yung downline ko mag-quit. Bubuild ulit ako ng grupo. Na po? Kahit na ako magutuman, kahit na, gagawin ko to kahit, umulan lang ng konti, ayoko na. Mainit lang ng konti, ayoko na. 'Di ba? Nireject lang ng konti, ayoko na. Pinagalitan ka lang ng konti, ayoko na. Ano po? Kasi I will do my best lang eh. I will try lang eh. Pero kung gusto mo ng malalim na commitment, I will do whatever it takes. Kahit anong mangyari, dire-diretso ka. Kahit umulan, kahit umaraw, kahit walang pamasahe, kahit walang makain, kahit walang merienda. Tama ba? Dire-diretso ka lang. I will do whatever it takes. Kasi pa nag-quit ka, hindi ka nag-quit sa amin. Hindi ka nag-quit sa company. Hindi ka nag-quit sa upline mo, nag-quit ka sa pangarap. Doon sa dreams mo, doon ka nag-quit. I will do whatever it takes. So, tanungin ko po kayo dyan sa chat box. Alin yung commitment nyo? Number 1, number 2, or number 3? And kung number 3 yung pinili po ninyo, dapat i-commit nyo yan. I will do socialite whatever it takes. Ano po? Kahit anong mangyari, gagawin ko to. Mainitan man ako, mapagod man ako, 'di ba? Gagawin ko to. Now, sabi sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and your plan will succeed. Commit to the Lord whatever you do. Kahit anong ginagawa niyo, magiging successful ka. Surrender mo lahat sa Panginoon. Now, next, dapat meron kang clear vision. Vision, very important yan. Hindi pwedeng blur yung vision mo dito kung saan ka papunta. Kasi sabi dyan, every achievement in any field like scientist, businessman always started with a vision.
Lahat ng kamanghamanghang naabot ng mundong ito, nanggaling lang yan sa vision. Na po, vision lang yan dati. Now, kaya alam niyo po yung Apollo 11? Na po, ang Apollo 11, na po, nung July 20, 1969, pinangarap ng Amerika na sila yung pinakauna na makapagpadala ng tao sa buwan, sa moon. Kaya nung July 20, 1960, actually 1960 nag-search na sila, may mga failures, nag-try sila, nag-fail. Pero nung 1969, si Neil Armstrong became the first human to step on the moon. Nag-start lang yan with a vision. Vision lang. Kung ano yung gusto mong abutin. Na po, ang imposible nagiging posible kapag malinaw sa'yo, malinaw ang vision. Isa pa, airplane. Na po, airplane started with a vision. Ang sinabi ng magkapatid, na po, what if humans could fly like a birds? Nagkaroon lang sila ng vision, what if posible na ang tao makalipad na kagaya ng ibon? Na po? At ito po ang nag-imbento ng airplane ay ang Wright brothers, si Orville and Wilbur Wright. Yung dalawang magkapatid na to. Pinangarap nila, nagkaroon sila ng vision na darating ang time, ang tao hindi maglalakbay ng barko lang. O kaya ng mga donkeys lang or mga horse lang, camel lang. No po? Kaya meron tayong eroplano ngayon. Dahil yan sa vision. Yung ine-enjoy natin ngayon dahil yan sa vision. Kay Thomas Edison, pinangarap niya, nagkaroon siya ng vision na magkakaroon ng bulb. Nangyari. So walang imposible kapag na-visualize natin, nangyayari. Yung imposible. Isipin mo, yung malaking bakal, kayang lumipad. At may sakay pa na tao. May sakay pa ng mga kargamento. Kayang lumipad. It started with a vision. Ganun ka-importante yung vision. Now, kapag ginawa niyo itong business na to, yung vision mo dapat malinaw. Malinaw. Yes, inumpisa natin sa dreams. Yun yung mga gusto mo, yun yung mga pupuntahan mo at mararating mo. Let's say ito yung present situation natin. Ito yung reality natin ngayon. Yung bahay na tinitirhan mo ngayon, baka nangungupahan ka lang. At I'm sure hindi yan yung bahay na pangarap mo. I-visualize mo. Kung ito man yung present situation mo ngayon, i-visualize mo na darating ang time, magkakaroon ka ng dream house mo. May swimming pool, may grass, may mga puno, malawak na glass sa harapan. Apo, magandang kitchen. I-visualize mo na yung mga dreams mo. Yung i-visualize mo na kung ano yung bahay na gusto mo. Mula ngayon, dapat umpisahan mo na. Kung makakita ka ng magazine, gupitin mo. Ito yung bahay na gusto ko. I-visualize mo na. Kung ang eroplano na bakal na malaki, na kayang lumipad dahil sa vision. Kung si Neil Armstrong nakarating ng buwan, bahay pa kaya? Bahay pa kaya? Di mo kakayanin. Nag-start with a vision. Ano po? Gusto mo mag-drive ng sports car mo? I-visualize mo na. I-visualize mo na. And also, gusto mo mag-ipon, nasa socialite tayo. Marami kang ipon, may ginto ka, nakaipon ka ng gold bars. I-visualize mo na. I-visualize mo na. Ngayon din, i-visualize mo na. Kasi mangyayari yan. Ano po? So, sabi ni Napoleon Hill, a goal is a dream with a deadline. So, ang gagawin mo ngayon, dapat meron kang goal. Binivisualize mo at meron kang goal. Dapat isulat mo. Sabi dito, ang goal daw, try to play basketball without a ring. You will look crazy, di ba? Basketball ka, walang ring. Diba? Parang kang crazy, sabi nga nila. They need a goal or a ring para maging masaya yung paglalaro ng basketball. Tama ba? Ganun din. Trabaho ka ng trabaho, ng trabaho, ng trabaho. Sipag ka ng sipag ng sipag. Pero kung wala kang goal, suntok sa buwan, suntok sa buwan. Para kang nagbabasketball na walang ring. Kailangan i-visualize mo at meron kang ilagay mo yung goal mo. Now,
Yung mga goals natin, hatiin mo sa tatlong parte. Una, short-term goal. Short-term. Una, goal mo lang, mag-dreamer. Dapat makasampu ako. Tama po? Makasampu muna ako. Yun yung first goal ko. O kaya, ang first goal ko, ay yung short-term goal ko, sa loob ng 3 to 6 months, dapat ano na ako, tawag ito, maka, dapat maging 2-star elite na ako. Ganun. Pag 2-star elite, let's say, meron ako na kahit 50 to 100,000 every month. Yan yung short-term goal ko. May mid-term goal ka din, or let's say after 1 year, gusto ko maging 3-star elite, or 100,000 a month, 200,000 a month. Gusto ko, eto na yung mga, makakabili ako ng first car ko sa socialite. Yun yung mga mid-term goal. And syempre, meron tayong long-term goal. Yung long-term goal natin, yung nilista natin kanina, yun na yun. Gusto ko mag-million kada buwan. Gusto ko na every month nagpapakain ako. Every month tumutulong ako sa charity, tumutulong ako sa church. Na po? Every month nakakapag ano every 3 months siguro, every quarter, nakapag-travel kami ng buong family ko. Meron akong time freedom, meron akong financial freedom. Nakaretira na ako sa bahay ko na goal. Na po, dinadrive ko na yung paborito kong kotse. Long-term goal. Hatiin mo sa tatlo. Na po? So, it must be written clearly, including the date, day, month, and year. Ilagay mo yung date. Itong goal ko na to, ito yung position na gusto ko, ito yung bagay na gusto ko, ito yung kita na gusto ko. Na po, ilagay mo yung date. Specific date. Tapos everyday, yun yung titingnan mo. Titingnan mo lagi yun. Yun yung magiging motivation mo. I-visualize mo sarili mo na nasa iyo na yan. Okay? So now, sabi dito, some people work from morning until midnight. But after 25 to 30 years of service, their results are still the same. Bakit? Walang goal, walang vision, walang date ng goal nila. So from now on, ilagay mo na, yung kotse na to, kailan mo gusto makuha? Yung kita na to, kailan mo gusto makuha? Yung bahay na to, kailan mo gusto makuha? Ilagay mo yung date. Okay? Tandaan nyo tong training na to. Tapos, ilagay mo kung saan laging nakikita. Ilagay mo kung saan mo laging nakikita. At yun ay, yun yung magiging motivation mo para humataw. Pag na-reject ka, nag-fail ka, na-discourage ka, tingnan mo lang yun para wag mo silang pakinggan. Tingnan mo yung goal mo. Okay? Tingnan mo yung vision. Now, sabi ni Stephen Covey, visualize the end before you begin. Visualize the end before you begin. Nung pinresent sa'yo si Socialite, nagustuhan mo. Nakita mo pwede kang kumita ng malaki. Nakita mo pwede mo makuha yung pangarap mo. Tama? So, i-visualize mo na, visualize the end. Ano yung pupuntahan mo? Ano yung makukuha mo? Ano yung goal mo before you begin? Bago ka mag-umpisa. Para ito yung magtutulak sa'yo, magpupush sa'yo para humataw, gawin yung best mo. Okay? So, parang ganito yung dream board. Lagay mo lang ng date. Okay? So, ito yung mga bahay na, yung travel na gusto mo, no? Mga dream car mo, savings mo, baka kung ano yung mga gusto mo, pangarap mo. Sabi dito, until you commit your goals to paper, your intentions are like seed or seeds without a soil. Parang buto na walang, ano po, walang soil, walang lupa. Hindi yan tutubo. Dapat ilagay mo sa papel. Lagay ka ng dream board. Yun lagi mo nakikita araw-araw. Okay? So, ito yung smart, no? I-categorize natin siya as smart. Smart means specific. Ano yung gusto mo? Ano yung kotse na gusto mo? Magkano yung income gusto mo? Anong bahay ang gusto mo? Measurable, amount. Lagay mo yung amount. Attainable, relevant, or realistic. Dapat yung pangarap mo. And also, may time base. May time ka na ginugol. Okay? Lagay mo yung date kung kailan mo siya gusto makuha. Okay? Focus on your goals. Bakit po? Sabi ni David Goggins, only focused people become successful. Distractions destroy dreams. Biri mo, nakabuild ka na ng grupo mo. Naumpisahan mo na yung grupo mo. Eh wala kang focus. Tingin ka ng tingin. Lahat ng company, tinitingnan mo. Lahat ng company gusto mong hatawin. Naguguluhan pati downline mo. Tama? Naguguluhan pati downline mo. Kaya sabi niya no, distractions destroy dreams. Kasi umpisa ka ng umpisa ng umpisa ng umpisa. Only focused people become successful. Kaya from now on,
mag-focus ka. Mag-focus ka. Kaya ito, may isang kwento. Ito, ang ganda nito. Ang sabi diyan, stay in your lane, keep your eyes and faith on yourself. Tingnan mo ha, may dalawa naghuhukay. So, parehas pa lang sila, mababaw pa lang, na, yung kabila nakakuha na. No, nakakuha na siya ng ano, ng diamond. Sabi niya, huy, nakakuha na siya. Tapos umalis na yung nakakuha ng diamond. Oh. Siya, tumigil na siya dun sa pwesto niya. Nawala ang focus niya na lumipat siya dun sa kabilang kumpanya. Ay, hindi sa kumpanya, kabilang butas. So nagukay siya na nagukay na nagukay. So ano nangyari? Yung pala, konti na lang, nakuha na dun eh. Konti na lang, mas malaki pala yung diamond niya dito sa socialite. Eh, ang ginawa niya, lumipat siya ng ibang kumpanya. Hinataw-hataw niya ulit dun. Ano nangyari? Konting push na lang eh. Tama? Mas malaking diamond dapat nandito sa socialite, lumipat ka pa kasi. Tama ba? Lumipat ka pa eh. So focus ay napaka-importante. Stay in your lane. No? Ang sabi dyan, stay in your lane, keep your eyes and faith on yourself. Dire-diretso ka lang. Huwag kang tumigil. No po? Huwag kang tumigil. Kaya sabi ni Robert Kiyosaki, focus. Ano bang meaning ng focus? Follow one course. Hindi dalawang course, hindi 5 course. Follow one course until successful. Sabi ni Robert Kiyosaki, ito, mag-focus ka lang dito sa socialite. Trabahuin mo lang, ibigay mo lang yung best mo sa socialite para hindi hati-hati yung effort mo at hindi naguguluhan ang tao sa'yo. Kaya hindi ka magiging successful kapag hindi ka focus. Dapat maging focus ka. Sabi yan ni Robert Kiyosaki. O ito na, chasing facts po. May isang kwento na po, yung fox and rabbit. Isang araw, lunchtime, tanghalin tapat, yung fox gutom. Gutom siya. So sabi niya, gutom ako, maghahunt ako. Ngayon, nung paglabas niya ng lungga niya, nakakita niya yung rabbit. Sabi niya, babagal tumakbo tong rabbit. At least meron na akong tanghalian. Alam mo, ginawa nung fox, dahan-dahan siya. Tapos, medyo nakaramdam yung rabbit. Pagtingin ng rabbit, ako, nandun yung fox sa likod ko. Naglalaway na yung fox, nanghahanap ng tanghalian, di ba? Okay, tumakbo ngayon yung rabbit. Ang ginawa ng fox, aba, tumakbo ka pa talaga. Mas mabilis ako sa'yo. Hinahabol siya ng fox ngayon. Alam mo, paikot-ikot sila, paikot-ikot sila, paikot-ikot. Ang tagal nilang paikot-ikot. Napagod yung fox. Hindi niya pa rin nahuli yung rabbit. Sabi niya, pagod na pagod yung ano, pagod na pagod yung fox. Gutom ka na nga, pagod ka pa. Kapo, di niya nahuli yung rabbit. Alam mo bakit? Anong reason? Etong reason. The fox is running only after its lunch, while the rabbit is running after its life. Magkaiba sila ng rason. Magkaiba sila ng dahilan ng kanilang pagtakbo. Ang fox para makakain. Ang rabbit, kaya binibigay niya yung best niya, buhay ang kapalit. Ngayon, ang tanong ko, paano natin may apply ito dito sa ating pag-network sa socialite? Ano yung reason mo bakit mo ginagawa yung business? Ano yung reason mo kaya ginagawa mo si socialite? Ginagawa mo ba to para makakain lang? Opo? Para pambili lang ng lunch? Kaya ito yung question ko sa inyo. Partners, socialite affiliates, new members, kayo po ang kinakausap ko. Ikaw, ikaw, ikaw. Opo? My friend, don't just work for your lunch. Kapag ginawa niyo tong business na to ang socialite, wag mo tong trabahuin para makakain lang ng tanghalian. Wag mababaw ang dahilan. Build this business for your family's future life and freedom. Parang yung rabbit, buhay ang kapalit. Kaya binibigay niya yung best niya. Pero kung yung fox, relax siya kasi bakit? For lunch lang naman eh. So ginagawa mo ba itong negosyo na to para makakain lang? For your lunch? To survive lang? Or binibuild mo tong business na to? Kaya mo to gagawin yung business na to para sa pamilya mo at buhay ng pamilya mo, future life ng pamilya mo, and time freedom ng buong pamilya mo. I hope na gagawin mo tong negosyo na to. Hindi lang para makakain, hindi lang para survive, parang ordinary na buhay. Gawin mo to para magkaroon ng magandang buhay, mabigyan mo ng magandang buhay
ang pamilya mo. Para itodo mo, ibigay mo yung best mo na gawin ang negosyo natin dito po sa Socialite. Sana po meron tayong naintindihan. Tapos na po yung ating training. Actually, tapos na yung training po natin. So, sana meron kayong naintindihan. Meron po ba kayong lesson na natutunan dito po sa ating new affiliate orientation? So kung meron po kayo, pa-type nga po ng yes. Marami akong natutunan, Sir Jojo, diyan po sa ating pong tawag ito, sa ating pong chat box. And I hope na mai-apply po natin, gawin po natin ang negosyo natin sa Socialite. Huwag lang part-time, huwag lang makakain, kundi gawin natin 'to para makuha natin yung pangarap natin, mabigyan natin ng magandang buhay yung ating pong mga pamilya. So, salamat po. Thank you very much. I hope na kayo po ay nasa magandang kalagayan at pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa araw po na ito, see you next Wednesday sa ating GPS Golden Path to Success. Invest po kayo sa learning. Thank you very much. See you at the top. Thank you very much and God bless sa ating pong lahat.